King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 821. Lifesteal. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, mahihirapan ang tatlong hari na habulin si Zhao Feng at Nan Gongsheng. Gayunpaman, mayroon silang sinaunang nagninangas na karwahe na maaaring malampasan ang normal na Void God Realms kapag inilagay nila ang kanilang True Yuan dito. Mga magnanakaw, iwanan ang mga kayamanang water elemental at hindi namin kayo papatayin. Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw. Bago pa man siya dumating, nabuo ang imahe ng isang maputik na dilaw na domain at naging sanhi ng pagbigat ng lugar. Ang iba pang dalawang hari ay puno rin ng layunin ng labanan. Gaano man katanji ang dalawang magnanakaw na ito, ang kanilang grupo ay mayroon lamang isang hari habang sila ay may tatlo, at mayroon silang tatlong grupo ng mga elite na dumarating din. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang huminto ang dalawang nasa unahan at lumingon, naghihintay sa tatlong hari. Hihihi, magiging akin ang iyong lumilipad na karo. Mapaglaro ang ekspresyon ng binata na may purple-eyed. Nang marinig iyon, tumigil sandali ang tatlong hari bago nagalit. Ang lakas ng loob ng isang magnanakaw na maging mayabang. Ang isang maliit na Origin Core Realm ay hindi natatakot na putulin ng hangin ang iyong dila. Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit. Ang kayamanang water elemental na gusto niya ay kinuha ng dalawang magnanakaw na ito, at ngayon sila ay naging mapagmataas, gusto rin nila ang kanyang nag-aalab na karwahe. Boom! Galit na bumaba ang tatlong magnificent powers. Gayunpaman, hindi gumalaw ang dalawang magnanakaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit at kasama ay nagulat at hindi makapaniwala. Kung si Nan Gongsheng lang, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang space-type na domain-level king na mayroong spatial spiritual body at isang heavenly spiritual body, na may mataas na compatibility sa heaven and earth. Gayunpaman, maayos din ang maliit na small origin core realm na magnanakaw. Pumunta ka. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay naging dalawang bahid ng liwanag at sumugod patungo sa tatlong hari. Whoosh! Ang mga berdeng apoy ay lumabas mula sa sapatos sa paa ni Zhao Feng habang siya ay tumutulak patungo sa tatlong hari. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw habang ang kalapit na maputik dilaw na imahe ay naging mas makapal. Boom! Ang katawan ni Zhao Feng ay naging mabigat habang ang isang malakas na surge ng kapangyarihan ay bumaba mula sa langit. Umuubo na sana ng dugo ang normal origin core realms, ngunit malakas ang katawan ni Zhao Feng at tinulak siya ng berdeng sapatos, kaya napigilan niya ito. Nag-iba ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na damit. Naalala niya kung paano direktang nakaapekto sa River Divu Uringkun ang eye bloodline nitong may purple-haired youth. Iwan mo sa akin ang isang ito. Ang dilaw na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal habang ang dalawang nagniningning na dilaw na dragon ay lumitaw sa kanyang likuran. Sila ay umungal ng napakalakas na ang dugo ng isang ordinaryong tao ay nanginginig. Earth Elemental Bloodline. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi niya inasahan na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakadilaw na balabal ay may isang Earth Elemental Bloodline. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang Earth Bloodline ang sumalungat sa kanyang Water Bloodline at sa kanyang Water of Wind Lightning. Ang tanging paraan para talunin ang isang bloodline ng Earth ay kung makakalusot si Zhao Feng sa ikapitong antas ng Wind Lightning Technique at mabuo ang Wood of Wind Lightning. Sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng dilaw ay mas mahina lamang kaysa kay Jiu Ji. Payagan mo ako. Isang silver-purple na imahe ang durog at nakipag-clash sa Earth Elemental Domain ng Yellow Robe middle-aged na lalaki. Boom! Parehong puwersa ay itinulak pabalik mula sa sagupaan ng mga domain. Ang pag-atake ni Nan Gongsheng ay napakabigla, at napaatras nito ang tatlong hari. Ho! Isang simbolo na kulay purple at may dugo ang kumislap sa noo ni Nan Gongsheng, na nagbigay sa kanyang True Yuan at sa kanyang nasasakupan ng masamang kapangyarihan. Napakalakas. Ang kabataang ito ay mayroon ding nakakatakot na aura sa pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Solemn na ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na damit.
Noong una ay gusto niyang tapusin muna ang iba pang misteryosong purple-eyed youth, ngunit hinaranggan siya ni Nan Gongsheng, na nagsanay sa mga batas ng space. Ang mga hari na nagsanay sa mga batas ng kalawakan ay may kakayahang gawin ang gusto nila. Maaari silang umiwas at makagambala kahit saan anumang oras. Mayroon akong soul-protecting item sa akin. Ipaubaya mo sa akin ang batang iyon. Ang isa sa iba pang mga hari ay dinilaan ang kanyang mga labi habang ang isang napakagandang pulang kinang ay nagmula sa kanyang katawan, pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Zhao Fang. Ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumanggo sa kanyang ulo. Masasabi niyang soul-based ang eye bloodline ni Zhao Fang. Sa kabilang panig, siya at ang ikatlong hari ay nagsama laban kay Nan Gongsheng. Boom! Gumamit si Nan Gongsheng ng special technique na nagpalabas ng masamang pilak purple na kumikinang sa hangin habang nakikipagsagupaan siya sa dalawang hari. Kung si Nan Gongsheng noong una siyang pumasok sa Divine Illusion Dimension, mahihirapan siyang harapin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakadilaw, ngunit ngayon, sa tulong ng Evil God Crystal at ng substandard na God Crystals, ang kanyang lakas ay nagkaroon mabilis na nadagdagan. Ang kanyang mga special na batas at ang pagsasama ng Evil God Crystal ay lumikha ng hindi maiisip na kapangyarihan. May malaking potensyal si Nan Gongsheng. Bahagyang tumango si Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body at umaakyat patungo sa batang hari sa kanyang harapan. Ang kabataang ito ay isang bagong hari, at mayroon siyang kakaibang linya ng fire. Fire Cloud Divine Attack. Itinulak ng kabataan ang tuloy-tuloy na mga palad bilang isang alon ng pulang putok. Ang bawat pag-atake niya ay mag-iiwan ng nagniningas na ulap sa likuran nito. Masasabing malakas ang pag-atake ng kabataang ito sa mga may kaparehong kultibasyon. Wings of Wind Lightning. Isang pares ng mga pakpak ang nagsimulang bumuo sa likod ni Zhao Fang, na naglalaman ng isang mabituing asol na liwanag. Pang pang. Boom. Ang Water of Wind Lightning at ang Sacred Lightning Body ay nagbigay daan kay Zhao Fang na makipagsagupaan sa mga kabataan, at siya ay hindi gaanong mahina sa isang head-on exchange. Pang! Bam! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay mabilis na umalangaw habang ang mga barrage ng pisikal na puwersa ay dumurog patungo sa mga kabataan. Bakit ganito? Bumigat ang katawan ng batang hari at namula ang mukha dahil sa pagpipigil at galit. Sa mga tuntunin ng purong opensa, may advantage siya. Gayunpaman, nang kaharap ang batang ito na may kulay ubing buhok, pakiramdam niya ay hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na para bang kinakalaban siya. Katulad din ng pakiramdam noong nakalaban niya si Xin Wuang kanina. Ha! Umuungal ang binatilyong may kulay ube na buhok nang lumitaw sa kanyang paligid ang isang pilak asol na kinang, na para bang siya ay gawa sa metal. Maaaring ilabas ng Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ang buong kapangyarihan nito sa malapitan. Boom boom boom. Si Zhao Fang ay nagsimulang umatake ng tuloy-tuloy pagkatapos makalapit. Sa totoo lang, sinadya ni Zhao Fang ang kanyang mga kakayahan sa malapitang labanan. Sa kanyang nakaraang buhay, nag-specialize siya sa mga long-ranged at soul-based na pag-atake. Katamtaman lang ang kanyang close combat skills. Tingnan natin kung gaano katagal ang isang maliit na Origin Core Realm. Malamig na tumawa ang binata habang nakikipagsagupaan siya kay Zhao Fang. Bagamat ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ni Zhao Fang, ang kanyang True Yuan at Bloodline ay may kalamangan, kaya hindi siya natakot na labanan si Zhao Fang ng direkta dahil kaya niyang magtagal. Alam din iyon ni Zhao Fang. Sa kabilang banda, si Nan Gongsheng ay nakikipaglaban sa dalawang hari ng sabay-sabay, at ang laban na iyon ay hindi mapagpasyahan sa loob ng maikling panahon. Nang makita ito, nagpasya si Zhao Fang na subukan muli ang kanyang na-mutate na Blood Devil Sun Bloodline. Noong nakaraan, nakaranas siya ng kakaibang mainit na daloy sa buong katawan, kaya pakiramdam niya ay hindi pa niya natuklasan ang buong kapangyarihan ng kanyang bloodline. Buksan. Nagpadala si Zhao Fang ng suntok, at nagsimulang mag-apoy sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, ganap na inilipat ito ni Zhao Fang. Hindi siya nagtitimpi gaya ng nakaraan. Boom! Nagsagupaan ang dalawang palad at nag-interact ang dalawang apoy, na lumikha ng shockwave ng apoy. Ang malakas na puwersa ay nagpatingin sa iba pang tatlong hari. Nakakatakot ang Fire Bloodline.
Umatras ang kabataan habang nagsimulang kumalat sa kanyang katawan ang isang patong ng apoy ng Blood Devil Sun. Ang mutated Blood Devil Sun bloodline ay labis na nangingibabaw, at naglalaman ito ng mga epekto ng pagguho at pag-aapoy. Sa kabutihang palad para sa batang hari, mayroon din siyang fire bloodline, kaya medyo nababanat siya laban sa fire element ng Blood Devil Sun bloodline. Sandali. Naramdaman ng kabataan na nawalan siya ng kaunting yuan chi at enerhiya sa sagupaan ngayon lang. Ang na-mutate na Blood Devil Sun na bloodline ay hindi lang purong explosive force. Naglalaman din ito ng matinding pagkasunog. Naramdaman ni Zhao Fang ang mainit na daloy sa kanyang katawan na nagpagaling sa kanyang katawan. Naglalaman ito ng enerhiya at yuan chi ng isang hari. Maaaring ito ay naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang enerhiya at si Yuan Chi ay muling pinupunan. Maging ang ilang mahinang sugat ay gumaling. Ang pagtuklas na ito ay nagparamdam sa kanya ng hindi makapaniwala. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mutated bloodline ng may kagalakan habang ang apoy ng Blood Devil Sun ay sumipol at nakipagsagupaan sa mga kabataan. Boom! Napaungol ang binata nang mapa-atras siya. Sa pagkakataong ito, isang layer ng Blood Devil Sun Flames ang lumawak sa kanyang buong katawan. Ito ang nag-aapoy na epekto ng mutated Blood Devil Sun bloodline. Ang mga normal na tao ay masusunog sa abo. Ang nagpulala pa sa pakiramdam ng kabataan ay, sa sagupaan ngayon, nawala ang bahagi ng kanyang lakas, habang si Zhao Fang ay naging mas mabangis sa paglipas ng panahon. Mahirap isipin na ang kalaban ay nasa Small Origin Core Realm dahil makakalaban niya ang isang hari ng napakatagal. Hindi ko inaasahan na ang mutated Blood Devil Sun bloodline na ito ay magkakaroon ng kakayahang magnakaw mula sa yuan chi at enerhiya ng iba at ibigay ito sa may-ari nito. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Masasabing ito ang pambihirang kakayahang lifesteal. Sa tuwing umaatake si Zhao Fang, maa-absorb niya ang life force ng kalaban para palitan ang sarili niyang yuan chi at pagalingin ang sarili sa isang tiyak na antas. Ang gayong kakayahan ay lumitaw sa Emperor of Death noon. Ginamit ng Emperor of Death ang Tentacles of Death, na isang ipinagbabawal na pamamaraan, upang pilitin na lumunin ang puwersa ng buhay ng iba at mabawi ang kanyang sariling mga pinsala at yuan chi. Ang rate ng muling pagdadagdag ay mas mabilis kaysa sa uri ng lifesteal ni Zhao Fang. Ngunit ang Tentacles of Death ay sumisipsip ng maruming yuan chi, na nangangailangan ng oras upang pinuhin at mag-iiwan ng mga nakatagong pinsala. Nalaman ni Zhao Fang na ang recovery rate ng kanyang mutated bloodline ay hindi masyadong mataas, ngunit ang enerhiya na naabsorb ay napino na ng igniting effect. Sa pangkalahatan, kahit na hindi magandang gamitin ito magpakailanman, ang paggamit ng kakayahang ito ay may maliit na epekto. Pang! Pang! Boom! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay umalangaw habang nakikipaglaban siya sa kabataan. Paano ito posible? Ang kabataan ay nakadama ng higit at higit na kawalan ng kakayahan sa paglipas ng panahon, at ang kanyang mga pinsala ay lumalala lamang. Nagsisimula na siyang makaramdam ng panghihina, habang si Zhao Fang ay lalong naging mabangis at parang gusto na siyang labanan ng tuluyan. Iyon ay tungkol dito. Gumagana lang ang lifesteal effect sa panahon ng malapit na labanan, at ang pinakamaganda kapag magkadikit ang dalawang katawan, nagtapos si Zhao Fang sa totoong labanan. Ang kakayahan na ipinakita ng bloodline na ito ay maihahambing sa Mystic Ice-Scaled Race bloodline, marahil ay mas mahusay pa ng kaunti. Pero ang mas mahalaga, ang mutated bloodline na ito ay perpekto para sa kanyang Sacred Lightning Body. King of Gods, Kabanata 822. Grabe! Sa pamamagitan ng labanang ito, kinumpirma ni Zhao Fang na ang kanyang mutated Blood Devil Sun bloodline ay may kakayahang magnakaw ng buhay. Ang bloodline power na ito ay lubos na makapagpapalaki sa battle power at bilis ng pagbawi ni Zhao Fang. Whoosh whoosh whoosh! Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa sandaling ito. Ang mga figure na ito ay ilang kalahating hakbang na hari na kabilang sa mga grupo sa likod ng tatlong hari. Kung dumating ang mga taong ito, magbabago ang sitwasyon ng labanan dahil ang ilan sa kanila ay may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang hari. Tapusin na natin ito. Ang metallic silver blue na katawan ni Zhao Fang ay biglang tumangkad habang pinapaikot niya ang kapangyarihan ng sacred body sa maximum, na naging sanhi ng pagbigat ng katawan ng hari.
Sa parehong sandali, Weng. Nagsimulang kumulo ang mutated bloodline ni Zhao Feng nang lumitaw sa likuran niya ang imahe ng pulang dugo na araw, na tila naglalaman ng umiikot na whirlpool. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay tila naging isang demonic sovereign habang ang kanyang metal na katawan ay naliligo sa sikat ng araw. Naramdaman ng mga kalapit na hayop at mga dalubhasa ng tao na ang kanilang dugo ay nagsimulang uminit at masunog, at sila ay nanginginig sa pagkabalisa. Ano? Ito ang kanyang pinakamataas na lakas. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng batang hari. Bahagyang namuti ang mukha niya dahil hindi na siya makahinga. Basag. Nagpadala si Zhao Feng ng suntok, at ang puwersa ng kanyang sacred body ay parang Mount Tai habang ito ay sumabog at sinunog ang target. Arg. Lukot na parang papel ang depensa ng kabataan habang pinalipad siya ng nangingibabaw na suntok. Wow! Ang binata ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang katawan ay lumilipad, at isang layer ng pulang apoy ang tumakip sa kanyang katawan. Plop! Bumagsak ang binata sa lupa at mapatla ang mukha. Napapaso na siya habang sinusubukang patayin ang apoy. Ang batang hari ay tila nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang mga maaaring pumasok sa Divine Illusion Dimension ay mga nangungunang henyo, at ang mga hari ay pawang mga taong nagmula sa mga puwersang may 3 bituin. Hindi niya inasahan na maaaring gumamit ng pisikal na puwersa ang kabataang may purple-haired para mapasok siya ng dugo. Hindi pa niya nagamit ang kanyang soul eye bloodline techniques. Boom! Matapos masugatan ang batang hari sa isang suntok, naramdaman ni Zhao Feng ang mainit na sensasyon na bumalik sa kanyang katawan at pinagaling ito. Ang lifesteal ng mutated bloodline ay gumagana, at ito ay mas epektibo kaysa dati. Napagtanto ni Zhao Feng na, mas maraming pinsala ang natamo ng target, mas maganda ang epekto ng lifesteal. Whoosh! Whoosh! Ang mga berdeng apoy ay lumabas mula sa sapatos ni Zhao Feng habang pilit niyang pinakialaman ang laban ni Nan Gongsheng at ng iba pang 2 hari. Paano? Hindi makapaniwala ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang kabataang nakaputi. Ang batang haring iyon ang numero 1 kababalaghan ng isang puwersang may 3 bituin. Paano siya madaling talunin ng isang Origin Core Realm? Pang! Binasag ni Zhao Feng ang kanyang kamao patungo sa kabataang nakaputi ng may sukdulang bilis at lakas ng pagsabog. Ang kabataang ito na nakaputi ay isa ring walang katulad na kababalaghan ng isang puwersang may 3 bituin. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang pag-atake ni Zhao Feng, isang malakas na puwersa ng pag-aapoy ang naging dahilan upang mabigat at tuyo ang katawan ng batang hari. Basag. Nabasag ang depensa ng kabataan, at ang apoy ng Blood Devil Sun ay lumawak sa kanyang katawan. Sa isang suntok lang ay napilitang umatras ang binatilyong nakaputi at halos lumuwa ng dugo. Ito ay sa ilalim ng sitwasyon na ang kabataang nakaputi ay handa para dito. Ang nasabing paputok na puwersa ay halatang gumugol ng maraming enerhiya ni Zhao Feng, ngunit ang pagnanakaw ng buhay na epekto ng kanyang mutated bloodline ay napalitan ito. Pang! Boom boom! Ang pagsali ni Zhao Feng sa laban ay agad na nagpabagal. Ginamit ni Nan Gongsheng ang kanyang special techniques para suportahan siya, na agad na pinipilit ang 2 hari sa desperasyon. Sila ay orihinal na hindi nakakuha ng kalamangan laban sa Nan Gongsheng lamang. Si Nan Gongsheng ay nagkaroon pa ng kaunting kalamangan. Sa loob lamang ng isang hininga o 2, napaatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kabataang nakaputi, at pareho silang nasugatan. Ano itong bloodline? Napakalakas ng pagsabog nito. Ito ay katulad ng bloodline ng Blood Devil Sun, ngunit ito ay mas nakakatakot. Tumulo ang dugo mula sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang Sacred Lightning Body at ang Blood Devil Sun bloodline na magkasama ay walang kapantay sa mga tuntunin ng malapit na labanan. Ang Sacred Lightning Body ay may mahusay na hilaw na lakas, at ang epekto ng pagnanakaw ng buhay ay maaaring magpapahintulot sa kanyang puwersa ng pagsabog na tumagal ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ng ilang dumarating na half-step na kings at pick Great Origin Core Realms nang makita nila ang eksenang ito. Ang pares ng lalaking ito na may lilang buhok ay masama at kakaiba. Pinilit talaga nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit at ang 2 pang hari na umatras at nasugatan pa sila. Umatras.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng dilaw ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang naguutos. Umalis ka sa Kalisya at hindi kita papatayin. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Shua. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang matangkad at pangit na babaeng alakdan. Pumunta ka. Sa isang pag-iisip, ginawang multo ni Zhao Fang ang pangit na babaeng Scorpion Man patungo sa mga reinforcement. Sobrang bilis. Ang mga darating na half-step na kings ay inatake ng baliw na babaeng Scorpion Man. Ang ilang mas mahinang half-step na kings ay hindi man lang nagawang hawakan ang babaeng Scorpion Man. Ding! 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 Kumikislap ang ilang mga pag-atake sa itim na metal na baluti ng babaeng Scorpion Man. Arg! Maya-maya ay tumunog ang isang sigaw mula sa grupo habang ang isang mabagal na Great Origin Core Realm ay pinutol ng kuko ng babaeng Scorpion Man at agad na namatay. Ang kanyang lason ay maaaring pumatay ng halos sino man sa ibaba ng Void God Realm. Lahat, mag-ingat. Bukod sa kanyang kaluluwa, ang bilis, opensa, at depensa ng babaeng Scorpion Man na ito ay umabot na sa antas ng isang hari. Ang mga reinforcement ay napigilan ng babaeng Scorpion Man. Binago ng eksenang ito ang ekspresyon ng tatlong hari. Ang kabataang may purple-eyed ay nagpakita ng nakakatakot na Soul Eye Bloodline Techniques, isang malakas na katawan, isang nakakagulat na bloodline, isang malakas na Lightning Wings Secret Technique, at marami pang iba. Mahirap hulaan kung ano ang iba pang kakayahan ng misteryosong kabataang ito. Magnanakaw, tretuhin mo ang iba sa paraang gusto mong tretuhin ka. Malungkot ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay lumutang sa himpapawid na magkatabi na may malamig na ekspresyon. Ang kanilang lilang buhok ay umiihip sa hangin at mukhang napakasama. Nagkatinginan ang tatlong hari at nakita nila ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakadilaw ay sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at inihagis ang nagninangas na Kalisya kina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Mabilis na dumaong sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa loob ng nagninangas na karwahe. Ang karwaheng ito ay maaaring magkasya sa 6 o 7 tao, at mayroon itong lumang disenyo. Weng! Ang Kalisya ay nagpakawala ng isang alon ng berdeng apoy nang ipasok dito ang True Yuan. Kasabay nito, tinakpan ng berdeng harang ang Kalisya, na maaaring hamarang sa hangin. Hindi masama. Tinanguan ni Zhao Fang ang kanyang ulo at tinawag pabalik ang babaeng Scorpion Man. Ang paglipad ay lubhang nakakapagod sa Divine Illusion Dimension dahil ito ay isang mataas na ranggo na dimensyon, at ang Kalisya na ito ay maaaring gamitin sa Primal Crystal Stones. Whoosh! Nakatingin lamang ang tatlong hari habang ang dalawang magnanakaw ay nakaupo sa nagninangas na Kalisya at lumipad palayo. Lubos na katawa-tawa, ang dalawang magnanakaw na iyon. Ang Kalisya na iyon ang pinakamahalagang kayamanan na natagpuan namin sa Divine Illusion Dimension sa ngayon. Ang tatlong hari ay puno ng puot. Sa sobrang galit nila ay nagsimula silang manginig. Noong una ay gusto nilang nakawin ang Water Elemental Treasure kay Zhao Fang, ngunit sa halip ay ninakaw sila. Gayunpaman, ang tatlong ito ay hindi naglakas loob na manatili ng matagal, kaya lumipad sila kasama ang kanilang mga grupo. Hindi ko mapigilan ang galit na ito. Ang mga kabataan ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Mayroon akong messaging item mula noong nagtrabaho ako kay Xin Wuang. Kung malapit siya, dapat masense niya ito. Ang kabataang nakaputi ay naglabas ng kakaibang kristal na kulay pilak. Karamihan sa mga item sa pagmemensahe ay walang silbi sa Divine Illusion Dimension. Ang ilan sa mga mas mataas ang ranggo ay maaaring gamitin, ngunit ang hanay ay kapansin-pansing nabawasan. May sagot. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng kabataang nakaputi. Makalipas ang kalahating araw, pinangunahan ng tatlong hari ang kabuoang mahigit 200 elite patungo sa isang sinaunang batong libingan. Nandito ka na. Sa ibabaw ng puntod ay nakaupo ang isang normal na lalaki na nakatshirt. Ang kanyang mga mata ay tila sobrang luma na. Xin Wuang. Nayanig ang puso ng tatlong hari. Kanina pa sila nagkasama ni Xin Wuang pero naghiwalay din kalaunan. Hindi nagtagal ay nalaman ni Xin Wuang kung bakit sila dumating. Maaari kitang tulungan, ngunit ang iyong tatlong puwersa ay kailangang tulungan akong maghukay ng mga kayamanan mula sa libingan sa ilalim ng lupa.
Nakukuha ko ang 60% ng hati at ang iba sa inyo ay makakakuha ng 40%. Sabi ni Xin Wuang. Nang marinig iyon, naging kakaiba ang ekspresyon ng tatlong hari. Xin Wuang, sa iyong lakas, kailangan mo ang aming tulong. Tanong ng isa sa mga kabataan. Limitado ang lakas ko. Sa tulong mo, mas mabilis at mas madali nating malilinas ang libingan na ito. Walang emosyon si Xin Wuang. Ang isang maliit na bilang ng mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay kumilos ng mag-isa, ngunit ito ay mas mahirap para sa kanila sa tuwing may malaking gawain. Nangangahulugan ang mas maraming tao ng mas maraming lakas tao, katalinuhan, at pagtutulungan ng magkakasama, na nangangahulugang maaari silang maging mas mahusay. Alam din ito ni Zhao Fang ngunit nagpa siya na lumakad sa ibang landas mula sa Xin Wuang. Nagnakaw si Zhao Fang ng mga mapagkukunan mula sa iba. Ang bentahe nito ay nangangailangan ito ng mas kaunting pagsisikap, ngunit lilikha ito ng mga kaaway. Mas mapanganib na gawin ito. Kapag umalis si Zhao Fang sa Divine Illusion Dimension, malalaman niya na nasaktan niya ang maraming iba't ibang puwersa at kababalaghan. Maliban sa kadahilanan ng panganib, mas maganda si Xin Wuang. Ang kanyang moral ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magnakaw sa iba. Deal. Nag-usap sandali ang tatlong hari bago pumayag. Hindi bababa sa Xin Wuang ay hindi magnakaw mula sa kanila dahil siya ay isang tapat na tao. Sa tabi ng batis sa ilalim ng bangin, bumalik sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa kanilang lihim na lugar at nagsimulang magtanim. Mayroon na akong Wind Lightning Crystal Core of a King, ang Sky Water Crystal Lotus, at ang Water Mother Essence. Mapapalaki nila ng husto ang aking paglilinang. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang kanyang unang layunin ay makapasok sa Great Origin Core Realm, ngunit ang kanyang landas ng cultivation ay nagbago kumpara sa dati. Ang Mutated Blood Devil Sun Bloodline ay may kakayahang maglafestil, na maaaring magpapataas ng bilis ng aking pagbawi sa isang nakakagulat na antas. Sa makatuwid, ang halaga ng True Yuan na mayroon ako ay hindi masyadong malaki. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang siya ay nagdesisyon. Ang kalidad ng kanyang True Yuan ang nagpasya kung gaano kalakas ang kanyang battle power habang ang dami ng kanyang True Yuan ang nagdedetermina kung gaano siya katagal. Gayunpaman, dahil mayroon siyang mutated bloodline na ito, pinaplano ni Zhao Fang na pumunta sa isang matinding landas. Pagtutuunan niya ng pansin ang kalidad at lakas ng kanyang True Yuan sa Divine Illusion Dimension upang maibigay sa kanyang sarili ang pinakamatinding lakas labanan. King of Gods, Kabanata 823. Paglusot. Sa tabi ng batis sa ilalim ng bangin, umupo si Zhao Fang at nagsimulang magtanim ng mahinahon. Nilero ng munting pas ang magnanakaw ang maitim na gintong kwintas at tamad na pinrotektahan ang amo nito. Water Mother Essence, Crystal Core of a King. Dalawang kayamanan ang lumitaw sa bawat kamay ni Zhao Fang, na ayon sa pagkakabanggit ay elemento ng water at wind lightning element. Ang Crystal Core of the King ay naglalaman ng asensya ng wind lightning, at maliit na bahagi lamang ang ginamit. Sa kabilang banda, 50–60% ng Water Mother Essence ang ginamit, kaya hindi na ito gaanong natitira, ngunit dahil mayroon na siyang Water Elemental Sky Water Crystal Lotus na mas bihira pa, hindi na niya kailangan. Upang maging maingat sa Water Mother Essence. Ngayon na mayroon na siyang malaking halaga ng mga mapagkukunan, si Zhao Fang ay maaaring magtanim ng walang bottleneck. Ang kanyang kaluluwa at layunin ay parehong napakataas na antas, at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay malapit sa peak ika-6 na antas. Ang kanyang karunungan dito ay talagang lumampas sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, nakatuon na ngayon si Zhao Fang sa lakas at kalidad ng kanyang True Yuan. Mas matagal niyang inalagaan ang laki ng kanyang Crystal Core o ang antas ng kanyang cultivation. Pagkatapos, Weng. Isang malalim na asol na whirlpool ang nagsimulang bumuo sa itaas ng ulo ni Zhao Fang habang sumasayaw ang hangin at kidlat. Ang momentum na nalikha mula rito ay lumampas sa ilang Great Origin Core Realms at maihahambing na sa Half-Step Kings. Lumipas ang oras, at ang kapangyarihan ng Water Mother Essence ay ginugol. Si Zhao Fang ay hindi nakaramdam ng kahit ano habang pinipino niya at pinipiga ang kanyang True Yuan. Ang crystal core sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng natural.
Lumipas ang isang araw at gabi. Basag. Ang Water Mother Essence sa kamay ni Zhao Fang ay naging alikabok. Ang laki ng crystal core ni Zhao Fang ay malapit sa limitasyon ng Small Origin Core Realm, ngunit ang lakas at kalidad nito ay halos nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Kasabay nito, tinutunaw niya ang spiritual fruit mula sa Ancient Dream Realm sa kanyang katawan, na maaaring magdalisay sa kanyang True Yuan at palakasin ang kanyang bloodline. Pinahintulutan ng Ancient Dream Realm spiritual fruit ang True Yuan ni Zhao Fang na maging mas dalisay, na para bang ito ay mula sa sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng aking True Yuan ay malapit na sa pinakamataas na Great Origin Core Realms. Bulong ni Zhao Fang. Mayroon siyang Sacred Lightning Body, ang Wind Lightning Technique, at ang kanyang mutated bloodline. Ang Sacred Lightning Body ay umabot na sa peak 4th level at maaaring makipaglaban sa mga normal na kings ng ilang sandali. Sa laban kanina, ginamit ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body bilang pangunahing puwersa at ang Wind Lightning Technique bilang suporta, gamit ang kapangyarihan nito upang bigyan siya ng higit na liksi at bilis. Skywater Crystal Lotus. Hawak ni Zhao Fang ang isang perpektong malakristal na purong lotus sa kanyang mga kamay. Tila ito ay isang kristal na diretso sa isang panaginip. Isang malakas na pag-agos ng Water Yuan Qi ang lumitaw habang ang kristal na lotus ay inilabas. Boom! Lumitaw ang mga alon sa kalapit na mga anyong tubig, at naramdaman ito ng ilang water elemental na hayop. Ito ang pagkagambala na dulot ng Skywater Crystal Lotus. Ang Ice Imperial Spear at ang Ice Water Bloodline na nasa bloodline ni Zhao Fang ay nagsimulang manginig din sa excitement. Ang Ice Water Bloodline ni Zhao Fang ay nagmula sa God's Spiritual Eye at pangunahing ginagamit para sa pagbawi at pagtatanggol habang ang Mutated Blood Devil Sun Bloodline ay para sa opensa. Ang kombinasyong ito ay nangangahulugan na ang bloodline ni Zhao Fang ay tunay na perpekto kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Weng. Ang kapangyarihan ng Skywater Crystal Lotus at ng Crystal Core King ay bumangon kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang maitim na asol na whirlpool sa itaas ng ulo ni Zhao Fang ay nagsimulang lumaki ng lumaki hanggang sa ang ilaw ay bumuo ng isang makapal na layer ng thunderclouds. Ang mga hayop sa tubig na naakit ng Skywater Crystal Lotus ay nagsimulang umatras at hindi ng ahas na nakawin ito. Biglang napagtanto ni Zhao Fang na ang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw. Ang Ice Imperial Spear ay umiral bilang isang likidong estado noong ito ay nasa kanyang bloodline, at bahagi ng enerhiya na naabsorb mula sa Skywater Crystal Lotus ay napunta sa kanyang bloodline at pagkatapos ay naabsorb ng Ice Imperial Spear. Ang eksenang ito ay nagpagulat kay Zhao Fang, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naunawaan niya. Ang Skywater Crystal Lotus ay parehong mineral at halaman. Ito ay maaaring gamitin bilang isang gamot sa paglilinang, at maaari rin itong gamitin sa paggawa ng mga sandata na may grade heaven at inheritance sacred weapons, kaya ito ay lubhang mahalaga. Pinagmasdan itong mabuti ni Zhao Fang ngunit hindi ito pinigilan. Boom! Boom! Nahati sa dalawang batis ang kapangyarihan ng Skywater Crystal Lotus nang pumasok ito sa kanyang katawan. Ang isa sa kanila ay kalmado at makinis, at ito ay hinihigop ng katawan ni Zhao Fang at Crystal Core. Ang kabilang batis ay mas malamig at mas nangingibabaw, at ito ay bumuo ng isang materialized na talulot ng isang lotus na hinihigop ng kanyang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear. Kaya ganyan yan. Tanging ang bahagi ng halaman ng Skywater Crystal Lotus ang maa-absorb ng katawan ng tao habang ang mineral na bahagi nito ay ginagamit sa paggawa ng mga water elemental na sandata at inheritance sacred weapons. Naiintindihan ni Zhao Fang. Ang biglaang pagbabagong ito ay nangangahulugan na nagamit niya ang Skywater Crystal Lotus ng mas mahusay, kung hindi, kakailanganin ni Zhao Fang na pinuhin at linisin ito upang maalis ang mga bahaging hindi ma-absorb. Makalipas ang kalahating araw, ang laki ng crystal core ni Zhao Fang ay lumawak sa isang malalim na lawa. Tulad ng inaasahan sa isang water elemental na kayamanan. Pinayagan ako nitong makapasok sa Great Origin Core Realm ng napakabilis. Tumawa si Zhao Fang. Ang Skywater Crystal Lotus at ang Crystal Core of a King ay nagbigay daan kay Zhao Fang na walang bottleneck. Kasabay nito, ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Fang ay umabot na sa limitasyon ng ika-6 na antas,
at ito ay bubuo sa susunod na elemento mula sa ikapitong antas pataas, ang Wood of Wind Lightning. Ang iba't ibang elemento ay nagbigay daan kay Zhao Feng na hindi na mag-alala tungkol sa pagkontra. Ang tanging kahinaan ay, dahil marami ang dapat linangin, magiging mabagal ang pag-unlad, ngunit kapag ang Sacred Lightning Body ay napino ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ito ay magiging lubhang nababanat laban sa 5 elemento. Masasabing may mga disadvantages at may mga pakinabang. Binabati kita. Bati ni Nan Gongsheng mula sa hindi kalayuan. Nasasaksihan niya ang paggaling ni Zhao Feng at nagkaroon ng masalimuot na emosyon, kabilang ang pag-asa. Gusto niyang masaksihan ang Left-Eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak. Siyempre, naging mas malakas din si Nan Gongsheng. Ang Evil God Crystal at 12 ng mga substandard na God Crystal ay halos ganap na nagkatotoo sa kanyang spatial domain. Ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na domain. Bukod doon, matagumpay din niyang pinagsama ang kapangyarihan ng God Crystal sa kanyang Crystal Core. Sa mga tuntunin ng lakas at kalidad ng True Yuan, nalampasan ni Nan Gongsheng ang iba pang mga hari ng parehong paglilinang. Gayunpaman, ang nabalisa na pagtaas ng lakas ay nagpaunawa kay Nan Gongsheng na siya ay naapektuhan ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang Mind Common Pearl. Ang bagay na ito ay maaaring pagsamahin at linisin ang kaluluwa. Maaari rin itong makatiis sa mga pag-atake ng kaluluwa sa isang tiyak na antas, at maaari nitong alisin ang mga demonyo sa puso. Kung hindi iyon ang kaso, ang mabilis na pagtaas ng lakas ni Nan Gongsheng ay nangangahulugan na ang kanyang saloobin ay nabaluktot na ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Gayunpaman, kahit na may Mind Common Pearl, hindi nagawang ganap na harangan ni Nan Gongsheng ang masamang puwersa. Ito ay nagsimulang dahan-daang masira ang kanyang layunin. Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Crystal ay tila ginawa mula sa kapangyarihan ng isang Evil God. Water Soul Pearl. Nagpakawala ng mahabang hininga si Nan Gongsheng nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang kalahating transparent na malasalaming perlas. Ang Water Soul Pearl ay natagpuan sa mga kuwebo kung saan naroon ang Sky Water Crystal Lotus, at ito ay may kakayahang pagalingin, palakasin, at dalisayan ang kaluluwa. Gamit ang Soul Pearl na ito, ang kaluluwa ni Nan Gongsheng ay nalinis at nagsimulang maging mas malinaw at bahagyang lumakas. Sa kabutihang palad, binalaan ako ni Zhao Feng noon pa man. Ipinalibot ni Nan Gongsheng ang kanyang layunin at True Yuan na pinuhin ang enerhiya mula sa Evil God Crystal. Lumipas ang panibagong araw at gabi. Ang 60% ng asensya ng Sky Water Crystal Lotus ay naabsorb ng Ice Imperial Spear habang ang iba pang 40% ay nakaimbak sa loob ng Zhao Feng. Ang aura ng Ice Imperial Spear sa kanyang bloodline ay malapit na ngayon sa Sky Lokang Bao, Chen-Kun Sword, at iba pang Inheritance Sacred Weapons. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang tumango. Ang Ice Imperial Spear ay talagang isang mahusay na sandata, at ito ay pinino rin sa Heaven's Legacy City. Sa pagkakataong ito, sumanib ito sa Sky Water Crystal Lotus, na isa sa pinakamagagandang materyal na water elemental. Masasabing perpekto ito. Ang karamihan sa iba pang 40% ng kalmadong enerhiya mula sa Sky Water Crystal Lotus ay nakaimbak sa kanyang katawan, habang ang maliit na bahagi nito ay naabsorb na. Sa puntong ito, ang laki ng Crystal Core ni Zhao Feng ay nasa mga unang yugto ng Great Origin Core Realm, ngunit ang aktwal na lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba sa parehong cultivation. Kung sisipsipin ko ang lahat ng natitirang kalmadong enerhiya mula sa Sky Water Crystal Lotus, ang kalidad ng aking True Yuan ay maihahambing man lang sa Half-Step Kings. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilinang, ang lakas ni Zhao Feng ay tumaas ng husto. Sa ngayon, ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nasa peak ika-4 na antas, at nahaharap ito sa isang malaking bottleneck. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nasa peak ng ika-6 na antas at nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa ika-7, ngunit nangangailangan ito ng karagdagang pundasyon. May natitira pa. Si Zhao Feng ay kumain ng isa pang Ancient Dream Realm Spiritual Fruit at sinulyapan ang huling natitira sa malaking puno. Ang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm ay may kakayahan na dalisayan at palakasin ang bloodline ng isang tao.
Pinahintulutan din nito ang true yuan ng isang tao na maging mas dalisay. Nagpasya si Zhao Feng na iwanan ang huli hanggang sa kritikal na sandali. Kung ang kanyang Sacred Lightning Body ay lumampas sa 5th level o ang kanyang kaluluwa lakas ay tumaas, siya ay magiging mas malakas. Kailangan talaga ni Zhao Feng ang mga item ng Soul daw sa ngayon, ngunit mahirap mahanap ang mga ito kahit nasa Divine Illusion Dimension. Sa tabi ng ilog, nagsimulang maglaho ang aura ni Zhao Feng habang tumpak niyang kontrolado ang bawat bahagi ng kanyang kapangyarihan. Mahirap isipin na nakalusot lang siya sa Great Origin Core Realm. Ang maabot ang Great Origin Core Realm sa murang edad ay nangangahulugan na siya ay magiging isang henyo kahit nasa 3-star powers. Zhao Feng, parang may kakaibang kaguluhan sa malapit, at may papalapit na grupo ng mga aura ng tao. Biglang sabi ni Nan Gongsheng. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at tinanggo ang kanyang ulo habang kumikibot ang mga tainga ng maliit na magnanakaw na pusa. Kasabay nito, isang bulok na aura mula sa isang lumang libingan ang bumaril sa langit. Boom! Ang matinding pagyanig ay lumitaw sa kailaliman ng libingan sa ilalim ng lupa kasabay ng dagandong na umalangaw sa langit at lupa. Xinhuang, dinala mo kami sa isang mapanganib na lugar. Ungol ng nasa katanghaliang gulang na dilaw na lalaki. Wu! Isang nakakatakot at masamang aura ang nagsimulang gumising sa kailaliman ng libingan. Ang mga tagalabas na manggahas na guluhin ang kapayapaan ng mga patay ay mamamatay dito. Whoosh! 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 Isang malakas na grupo sa malayo ang nagsimulang maingat na lumapit sa aura na ito. Ikawalong prinsipe, ang mga pandaman ng spiritual connection rat ay hindi magkakamali. Ito ang lugar. Kumpiyansang sabi ng isang napakalaki ng maskuladong kabataan sa itim na may makapal na kilay. Hihihi. Isang maliit na pilak na daga na may mahabang balbas ang tumakbo sa kanyang kamay. Luozon, malaki ang naitulong mo sa akin pagkatapos mong pumasok sa Divine Illusion Dimension. Sulit akong magbayad ng mabigat na halaga para dalhin ka. Puno ng ngiti ang ikawalong prinsipe. King of Gods, Kabanata 824. Napakaraming pamilyar na tao. Ang grupong ito ng mga elite ay mula sa Great Gun Imperial Family, at ang mga pinuno ay sina Luozon at ang ikawalong prinsipe. Kumpara noong sila ay nasa Tianfeng Great Island Zone, mas malakas ang kanilang mga aura, lalo na si Luozon, na may aura ng yelo at apoy sa kanyang mga mata. Wu! Sa sandaling ito, isang malakas at masamang aura ang nagmula sa kailaliman ng libingan, dahilan upang ang kalangitan ay mapuno ng malagim na ulap. May isang bagay sa libingan na nililinang ang daw ng ghost corpses, at ito ay halos nasa antas ng Emperor. Ang ikawalong prinsipe at si Luozon ay may tame time na ekspresyon. Ang grupo ng mga elite ng imperial sa likod nila ay nagtayo ng isang pormasayon sa malapit sakaling magkaroon ng emergency. Ginamit ng 8th Prince at Luozon ang kanilang divine senses at nagsimulang pumasok sa libingan upang sinubaybayan ito. Sa puntong ito, ang ilan sa mga hanay sa loob ng libingan sa ilalim ng lupa ay nawasak na, kung hindi nila madaling maramdaman kung ano ang nasa ilalim. Boom! Lumitaw ang pagyanig sa libingan sa ilalim ng lupa, at tila maraming king aura na nag-aaway. Ang material ng libingan ay napakatigas, at kahit kalahating hakbang na mga hari ay walang magawa dito. Mga walang alam sa labas. Kayong lahat ang unang pangkat na mamamatay. Nagsalita ang isang kalahating buto, kalahating laman na kalansay na ilang metro ang taas na may madilim na pulang apoy sa paligid nito. Bukod sa ulo nito, ang natitirang bahagi ng balangkas ay kalahating buto at kalahating laman. Isa lang ang mata nito. Ho! Isang multo na may 4 na pakpak ang biglang lumitaw sa likod ng kalahating laman na kalansay at umungal. Napakalaki ng imaheng may 4 na pakpak, at ang nangingibabaw na aura nito ay tila pinipigilan ang langit at lupa. Isang imahe lang ang nagradiated na intent na maihahambing sa isang emperor. Bagamat ang kalahating laman na kalansay ay mukhang mahina, ang bawat pag-atake nito ay maaaring magpatawag ng kapangyarihan at isang emperor intent. Kukunin ko ang atensyon nito. Kayong lahat, subukang pigilan ito. Isang normal na lalaki na nakatshirt ang may solemn na ekspresyon at nagmamadaling nagsalita. Ikinumpas niya ang kanyang dalawang kamay, at isang malalim na layunin ang umikot sa kanyang katawan.
Makikita sa kanyang mga mata ang layuning malapit sa isang emperor. Boom boom boom. Ang puwersa na ipinatawag ng kalahating laman na kalansay ay pinabagal at hinarang ng lalaking nakatshirt. Sa mga tuntunin ng direktang kapangyarihan, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang sitwasyon ng lalaking nakatshirt ay katulad ng paglalakad sa isang mahigpit na lubad. Ang isang maling hakbang ay nangangahulugan na mawawalan siya ng isang layer ng balat kung hindi lang siya agad napapatayin ng kalahating laman na kalansay. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng lalaki sa t-shirt. Siya ay kumikilos bilang siya ay isang propesyonal. Tulad ng inaasahan kay Xin Wuang. Nagawa pa niyang pigilan ang kalahating laman na kalansay na iyon sa antas ng emperor. Hindi pa natutuyo ang pawis sa nasa katanghaliang gulang na si King at ang dalawa pang hari. Ang masamang aura na lumitaw ng magising ang kalahating laman na kalansay ay hindi sila makahinga. Ang imaheng may apat na pakpak na may puwersa at isang emperor intent ay nagpabagsak sa kanila sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa kabutihang palad, napatatag ni Xin Wuang ang sitwasyon sa kritikal na sandali. Itakda ang array. Sinuportahan ng tatlong hari si Xin Wuang at nilimitahan ang kalahating laman na kalansay, at ang grupo ng mga elite sa likod nila ay nakabuo ng isang silang array na sumasalungat sa mga multo. Paghiwalayin muna ang hangin ng mga bangkay ng multo. Ang kalahating laman na kalansay ay patay na at maaari lamang ipamalas ang kapangyarihan ng isang emperor sa tulong ng multo na iyon na may apat na pakpak. Kapag nawala ang tulong mula sa labas, ang lakas paglaban nito ay bababa. Ang dalawang batang hari ay nagpahayag ng mga ngiti. Ang kalahating laman na kalansay ay patay at hindi masyadong matalino. Bagamat mayroon itong battle power ng isang emperor, halos 70% lang nito ang magagamit nito. Itatatakan o papatayin muna natin ang kalahating laman na kalansay na ito, pagkatapos ay iisipin natin ang mga kayamanan pagkatapos. Lumingon ang kanilang mga tingin sa isang tansong kabaong na lumulutang sa hangin sa kailaliman ng libingan. Isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap mula sa ibabaw ng sinaunang tansong kabaong nang tumama rito ang natitirang enerhiya ng shockwave, at naglabas ito ng aura ng kayamanan na maaaring yumanig sa kaluluwa ng isang tao. Ang materyal lang ng kabaong ay malapit sa heaven grade. Siya yon. Xin Wuang. Hindi na itago ng 8th Prince at Luo Zun ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Hindi ko akalain na si Xin Wuang ay umabot sa ganoong antas. Kahit patay na ito, kaya niyang pigilan ang isang emperor-level battle power ng mag-isa. Huminga ng malalim si Luo Zun, at naging matalim ang kanyang mga mata habang nag-interact ang mga aura ng apoy at yelo. Lumakas ang layunin ng labanan mula kay Luo Zun, at nagsimulang lumitaw ang mga larawan ng isang fire domain at isang ice domain. Dobleng domain. Kung nandito ang ibang hari, matutulala sila. Brother Luo, teka. Hindi ngayon ang oras. Unahin ang tubo. Ang ikawalong prinsipe ay may malabong ngiti. Shua. Ang fire and ice double domain sa paligid ng Luo Zun ay nagsimulang mabilis na kumupas. Ang imahe ngayon ay dahil ang hitsura ni Xin Wuang ay nagpasiklab sa layunin ng labanan ni Luo Zun. Kung tutuusin, natalo na siya ni Xin Wuang noon, at naramdaman niyang isa itong kahihiyan. Sa sandaling ito, si Xin Wuang at ang iba pang mga hari ay nakikipaglaban. Ito ang perpektong sandali para sa kanila na umupo lamang at manood. Tama, kung maglalaban tayo, mas marami silang hari at tropa. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Luo Zun. Walang pakialam si Luo Zun na bigyan sila ng kritikal na hit sa mahalagang sandali. Sa libingan sa ilalim ng lupa, bahagyang kumunot ang mga kilay ni Xin Wuang nang nakikipaglaban siya sa kalahating laman na kalansay. Malinaw na naramdaman niya ang pagkakaroon ng 8th Prince at Luo Zun, at maaari silang magtama kapag mainit pa ang bakal. Nangangahulugan ito na ang panig ni Xin Wuang ay kailangang maging lubhang maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Gayunpaman, ang banta na dulot ng kalahating laman na kalansay ay unti-unting bumababa habang nahulog ito sa silang array na kanilang ginawa. Ang mga benepisyo ng pagbuo ng isang grupo ay ipinahayag dito. Kung si Zhao Feng at Nan Gongsheng ang nandito, hindi nila mapipigilan ang Emperor Ghost. Dapat ba tayong pumunta at makialam? Si Luo Zun ay may tusong ngiti. Pakiramdam ko ay tinitipid ni Xin Wuang ang kanyang lakas. Nag-alinlangan ang ikawalong prinsipe.
Si Xin Huang ay isa sa pinakamahalagang subordinate ng 4th Prince, na siyang nangungunang katunggali para sa pagiging Crown Prince. Siyempre, ang ika-4 na prinsipe ay mahigit 100 taong gulang at napakalakas para makapasok sa Divine Illusion Dimension. Sa pagkakataong ito, tanging ang ika-8, ika-9, at ika-13 prinsipe ang nakapasok sa Divine Illusion Dimension. Sa kanilang tatlo, ang ika-8 prinsipe ang may pinakamalakas na puwersa. Ang ika-9 na prinsipe ay ang pinakatalino at pinakamalakas na individual sa kanila, ngunit dahil siya ay isang kalahating anak sa labas, siya ay isang hakbang sa likod ng iba pang mga prinsipe. Ang ika-13 prinsipe ay ang pinakabata, at siya ay karaniwan sa bawat aspeto, ngunit ang Sacred Emperor ang pinakagusto sa kanya. Hihihi. Sa sandaling ito, ang Spiritual Connection Rat ay biglang nagsimulang tumili at tumuro sa isang tiyak na direksyon. Naputol ang mga linya ng pag-iisip ni Luo Zun at ng 8th Prince. Ang Spiritual Connection Rat na ito ay isang bihirang hayop na nakuha ni Luo Zun noong bata pa siya, at ito ay napakatalino. Sa mga tuntunin ng battle power, ito ay sobrang karaniwan, ngunit maaari nitong maramdaman ang aura ng mga kayamanan, na dalubhasa sa paghuhukay ng mga butas, at ang mga kakayahan nitong makatakas ay napakahusay. Ang dahilan kung bakit si Luo Zun ay maaaring maging numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone at naging mahusay sa Great Gun Lord Dynasty ay hindi lamang dahil sa kanyang talento at pagsisikap na kanyang inilagay. Dahil din ito sa Spiritual Connection Rat. Sa nakalipas na ilang dosenang taon, ang Spiritual Connection Rat na ito ay nagdala sa kanya ng maraming kapalaran. Ilang beses, nagdala ito sa kanya ng napakalaking kapalaran na binago nito ang kanyang buhay. Ang ika-8 prinsipe ay nagbayad ng malaking halaga upang maipasok si Luo Zun, at isa sa mga dahilan ay dahil sa kanyang Spiritual Connection Rat. Upang mapataas ang rate ng tagumpay, pinigilan ni Luo Zun ang kanyang cultivation, at nabuo lamang niya ang double domain pagkatapos pumasok sa Divine Illusion Dimension. Iyan ay, si Luo Zun at ang ika-8 prinsipe ay tumingin sa malayo at nakita ang isang lumang nagninangas na karwahe na lumilipad sa himpapawid. Masyadong nakakabigla ang aura na nagmumula sa puntod, kaya marami pa itong naaakit. Maraming individual at grupo ang nanonood mula sa malayo. Gayunpaman, dahil wala silang Void God Realm Kings, hindi sila nang ahas na makialam. Ang collision na iyon ay tila nilikha ng Heaven's Legacy Race. Ang ika-8 prinsipe ay nagpahayag ng kakaibang tingin. Ang may-ari ng naglalagablab na Karo ay tiyak na hindi magiging karaniwan. Siya yon. Bulalas ni Luo Zun nang makitang malinaw ang dalawang figure sa nag-aapoy na karwahe. Parehong may lilang buhok ang mga figure. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit, at hindi siya nakilala ni Luo Zun. Gayunpaman, ang ibang lalaking may purple na buhok ay isang gwapong kabataan na makikilala ni Luo Zun kahit na nasunog na siya bilang abo. Purple-haired demonic duo. Bulalas ng ilan sa mga malapit na nanonood na eksperto. Bilis, itago mo ang lahat ng iyong kayamanan. Magdistansya ka. Ang purple-haired demonic duo ay kilala sa pagnanakaw sa sinuman. Nasinok ang isa sa mga grupo nang marinig nila ang pamagat ng purple-haired demonic duo, at ang isa pa ay agad na tumakas. Ang nag-aapoy na karwahe ay dumating sa ere sa itaas ng libingan. Hihihi. Anong swerte. Napakaraming pamilyar na tao dito. Tumawa si Zhao Feng at nagsalita habang sinisiyasat ang libingan sa ilalim ng lupa. Si Luo Zun at ang ika-8 prinsipe ay may hindi pangkaraniwang mga ekspresyon at naisip na sila ang pinag-uusapan ni Zhao Feng. Meow meow. Isang maliit na silver gray na pusa ang lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at ngumiti. Hihihi. Ang Spiritual Connection Rat sa balikat ni Luo Zun ay suminok at naging puno ng takot. Hindi man lang ito naglakas loob na tingnan ang munting pasang magnanakaw. Ano? Si Luo Zun ay may kakaibang ekspresyon. Bagamat hindi maganda ang battle power ng kanyang Spiritual Connection Rat, isa itong bihirang hayop na may bloodline na halos nasa antas ng 10,000 ancient races. Posible kayang ang maliit na pusa ni Zhao Feng ay nasa parehong antas ng 10,000 ancient races. Sa sandaling ito, ang Spiritual Connection Rat ay labis na natakot matapos nitong makita ang maliit na pasang magnanakaw, gaya ng nakagawian ng mga daga na nakikipagkita sa mga pusa.
Magnanakaw na pusa, huwag mong takutin ang aming munting kaibigan. Inabot ni Zhao Feng at itinapon ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang sinaunang metal na singsing. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay isa sa kanyang mga nakatagong card sa Divine Illusion Dimension. Ayaw niyang ibunyag ito ng ganoon kaga. Sa libingan sa ilalim ng lupa, bagamat naramdaman ni Xin Huang at ng kumpanya ang mga bagong aura mula sa itaas, sila ay nakikipaglaban at walang oras upang siyasatin ang mga ito. Malungkot ang ekspresyon ni Luo Zun, at inalis niya ang spiritual connection rat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng pagkabigo kapag nakilala niya si Zhao Feng. Nakaramdam din ng pagkasuklam ang ikawalong prinsipe. Sa tabi ni Zhao Feng ay isang domain level king na may malakas na aura. Bilang karagdagan, nang makita ang mga reaksyon ng mga grupo at individual sa malapit, tila ang katanyagan ng purple-haired demonic duo ay hindi maliit, at nagnakaw sila mula sa isang malaking bilang ng mga tao. Bagamat nauugnay ito sa Dao of Ghosts, may aura ng kayamanan ng Soul Dao sa libingan sa ilalim ng lupa. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng, ngunit ang dalawa ay casual na nanonood mula sa gilid. Siya ay isang maliit na origin core realm. Pinigilan ni Luo Zun ang galit sa kanyang puso at gusto siyang turuan ng leksyon ngunit pinigilan siya ng ikawalong prinsipe. Sa dalawang kakadating lang, handa ka bang magsama-sama at kunin ang mga benepisyo sa ibaba ng magkasama? Ang ikawalong prinsipe ay nagbigay ng matikas at mapayapang ngiti.